Tapos na eleksyon. Nako, meron na tayo, no? Nako, panoorin niyo po ito. Alamin na posibleng laro ng mga mababatas na siyang nilitis sa tangkang pagkapatalsi kay VP Inday Sara Duterte. Bago ito, nako mga kababayan, hosted by veteran journalist Wen de la Fuente. Panoorin niyo po, may ginang ito. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Aminin man o hindi, naging malaking issue sa katatapos na senatorial race ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kasama sa lupanin ng isang senador ang umupo bilang senator judge sa impeachment court. Sa 12 bagong senador na nanalo, 5 ang panig sa administrasyon, 5 sa partido ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at 2 sa masasabing kasama sa Liberal Party. Sa claim of impeachment, kakailanganin ng 2/3 o 16 na senador para guilty ang verdict. Para ma-acquit o mapawalang sala si VP Sara, kailangan lang niya ang 9 na boto ng senador. Hindi pa malinaw ang posisyon ng ilang mambabatas, ngunit may mga inaasahang papanig kay VP Sara dahil sa mga personal na relasyon nito sa kanya o utang na loob sa kanyang ama. Kung mag-convene ang kasalukuyang komposisyon ng Senado sa Hunyo para umupong impeachment court, matatapos ba nito ang proseso para makapagbaba ng hatol? Sakali mang katigan na magpatuloy ang impeachment proceedings sa magpasok ng bagong kongreso, hindi ba lalo lang magkakawatak-watak ang hatilan nating bansa? Ang impeachment ay isang political exercise at inilalarawan bilang numbers game. Ang move ng pro-impeachment ay mag-o-offer ng pakinabang ngayon at ang move naman ng anti-impeachment ay pakinabang sa hinaharap. At sa halip na bubuli ng panahon sa paglutas sa mga seryosong problema, mauuwi na naman ang panahon sa pagsubaybay sa palatelenovela impeachment hearing. Malilinis na naman ang issue sa dapat na harapin na mga problema ng bansa. Wala nang maiisip na solusyon sa peace and order, food security, job security, healthcare, at edukasyon. Ako po si Wen de la Fuente at ito ang datos, ang totoong kwento sa likod ng mga issue. Yan po ang datos, Madam Wen de la Fuente. So, siya yung, kumbaga, hihimay niya. Yeah. May clear yan, pero nakita mo na. Pero nabanggit mo kanina yung Piatos, Mary Grace Piatos. Yun na. Alam mo, duda ko, ito yung narinig ko noon. Ano ba? Na ito yung mga pinopondohan na mga informant pagkarating sa anti-terrorism, yung laban sa mga komunista. Kasi bilang head ng NTF-L CAC nga naman. No? Yes. Yan, duda ko yan yun. Ganon. At ano ba ilagay mo yung pangalan ng taong tumatanggap ng pera doon na inilalaglag yung mga kasama niya sa paano mo pinagkakasulo yun? CPP-NPA. Kasi ba naman yun yung sinasabing blood pact? Dahil magkakamatayan doon sa CPP-NPA pag lumabas mga pangalan niya. Ayun. At saka ano ba, ito aminin mo na lang o hindi, marami ngayon na nasa kilusan. Ang gustong malaman, bakit sa loob ng 3 taon ng Duterte administration, itong administrasyon, wala po silang recruitment. Nung panahon ng Pangulong Duterte, yan ang inaalam ng mga leader. Ano daw ang ginawa ng Pangulong Duterte, bakit halos walang recruitment ang kilusan? Walang nakapasok. Dahil bakit? Ginastusan ng ginastusan yung mga grassroots level sa mga paaralan. Di ba? Alam naman na nakaharang. Dahil alam ba kung saan papatay yung gripo? Diba? Kasi so yun, bago papatay ng gripo, kailangan siyempre meron kang pagpalubag loob. Siyempre. Ngayon, ikaw ba isasapalaran mo ang buhay mo sa halagang 1,000 lang? Ay, hindi. Siyempre, milyonan din. Yes. Kaya yan, malamang, yan yun. Kaya nga, aminin man nila o hindi, kaya gitil na gitil yung mga nasa kilusan. Dahil yan yung dahilan. Gusto nilang malaman sino ang nasa likod niyan. At kung ano man ang dahilan, para gusto pag nalaman nila, aminin man nila o hindi, nabanda sila dyan sa pondong yan. At nung administrasyon nakalipas, kaya wala pong
bumagsak halos lahat ng mga yan. Yes. Di ba? Kumbaga patapos na eh. Yes. Nabuhay na naman. Nabuhay. Dapat pa bang ituloy ang impeachment laban sa pangalawang Pangulo? Uy, ang nagsabi ng opo, ituloy yan. 39%. Pero ito yung gustong mailabas lang yung totoo ng once and for all, Yes. mapahiya yung mga nag-aakusa. Hindi po. 61%. Yan naman yung ayaw ng gulo. Yeah. Na, sige na, baon na natin sa limot yan. Oo. Happy birthday to